Hi, this is Ron from DJ.com. Sorry for another video. And finally, nagkaroon tayo ng another unit from Honor Philippines. Thank you very much. And ito yung official commercial unit ng kanilang bagong in-announce lang a few hours ago na Honor X8C. Ang nakuha natin yung isa sa mga hina-highlight na Corsair, which is yung Mars Green. Pakita natin yung kung nakuha natin. Siyempre, isang variant na lumabas sa Pilipinas. 8 gigs RAM, 512 gigabytes of internal storage. Okay, malilito doon sa launch na makikita nyo sa ating video highlight section na 16 gigs. Sinabi nila na 16 gigs kasi yun, merong ginamit sila ng Honor GPU Turbo. Pero yung actual na RAM is only 8 gigs. Tapos Mars Green, tapos dual SIM, may free case pa natin later on yung the rest of the device, rest ng laman nito, ika nga. Ito nga pala is, ang nakakagulat nito is, meron ton something na wala dun sa recently lang na nilabas na Honor X9C Smart. So, pakita naman natin yung rest of the box. Ito nga pala yung rest of the box. Ito yung SIM ejector pin, tapos USB-C cable. Tapos, ito yung kanyang Honor Supercharge. Coincidentally, pareho siya nung charger ng Honor X9C Smart. Even sa the likes ng X8B, kasi it's X8C yun, and yung Honor X9B, na isa sa mga gusto ko sa ngayon na mid-range phones ng Honor. Ito is actually 35 watts Honor Supercharge. So, and, syempre, itong case. Yung case ng So, may idea na kayo kung ano yung itsura nung camera grill ng Honor X8C. So, wala natin yung rest of phone. So, ito na yung Honor X9, X8C. Nandito tayo. It's Honor X8C. Yung binabanggit ko kanina na meron something na meron dito na wala sa X9C Smart is it's Magic OS based on Android 15. And yung X9C Smart is Magic OS 8. And ito yung pa natin yung Mars Green. Kung mapapansin nyo sa yung mapapansin nyo yung design, yung tagline nila is Design to Style yata yun. Huwag nagkakamali, correct me in the comment section. Kita mo yung branding dito, iba. Nakalagay dito yung Honor. Yan, wala na yung ilaw. Yan. So, medyo unique na siya. Tapos, eto, mapapansin mo parang ganito sa mga banig. Yung ganitong tiling. Pero maganda siya. Hindi siya sabi something new sa mga mundo ng smartphones na usually baka matte or glossy or yung mga leather. Ito is hindi ko lang ma-verify kung plastic yung nasa likod nito. Then ito nga pala yung kanyang dual main cameras, kasama na dito yung 108 hours. Kaya natin yung specs sa more of the details dun sa comment section. So ito yung kanyang dual main camera, kasama na dito yung flash. Tapos ito na yung harapan. Ang improvement nito over the X8B or sabihin, tama, yung X8, kasi mas nakukumpara ko ito sa X9B over sa X8B. Ang dahilan nito is yung choice ng processor. Yung X7B kasi is Snapdragon 680. While ito, they chose to have the Snapdragon 685. Isa pang changes nito is dahil both sa Magic OS 9, it's AMOLED na tong phone na to. So, wala ka na makikita dito na side fingerprint reader. Yung fingerprint yung nasa mismong display na. Tapos ito yung volume rocker, power lock button. Nasa baba is USB-C port, tapos speaker and pinhole microphone. Tapos nasa gilid sa kaliwa yung dual SIM tray. And obviously dahil 512 gigs storage ito is
may 112 gig storage ito is hindi mo na kailangan. Hindi mo na nakakailangan rin yung micro SD, although wala talaga itong micro SD talaga. And ito yung noise cancelling mic. Maganda talaga yung itsura na ito, and I say yung isa sa mga pinakagusto ko dito is magaan siya. 174 grams to be exact and 5,000 mAh battery. Isa yun sa mga dahilan kung bakit napakagana ito siya. Yung X8C kumpara sa, for example, yung X9C and the X8 or X9, kukumpara natin sa X9C, 6,000 mAh battery. So, mas maliit lang to ng 1,000 mAh battery. Pero kung ang difference mo or sabihin yung priority mo is swing magaan talaga na phone, this might be it for you and kakaiba yung design niya. This one is in-announced na a few hours ago. Official price is 30,000, 13,999 pesos. And may pre-order details na either bibili kayo sa participating offline or online stores. Now ongoing yun until March 21. Pero mas pipiliin kong mag-pre-order kayo dito sa kanilang mga official online channels. Online na. Kasi for me, mas maganda yung freebies, yung Honor wireless earbuds sila. Compared to sa Bluetooth speaker na for sure, for me, for personal, mas gusto ko yung freebie na Bluetooth speaker. So, ayan, makikita nyo talagang may fingerprint sensor talaga on this one. Tapos ito na yung and dadagdag ko rin pala na ito na yata yung isa sa pinakamura ng Honor Philippines na may AI eraser. So, sabihin, pag nag-picture ka, using the back camera, and as long na meron kayong Wi-Fi or mobile data connection, wala mo mobile data connection, lalo kung gagamitin nyo sa labas, meron na tong AI eraser kung saan tanggal, goodbye na doon sa mga photo buffers. Buburay na lang niya. Buburay na lang ng software. Tuturo mo lang kung yung gusto mong part ng photo na ayaw mo makita sa picture na, especially mga photo buffers. And tatlo yung kulay na available dito sa Honor X8C. Pero kung ako sa iyo, pipiliin ko itong Mars Queen. And this can be a priority kung maganda yung design nyo. Sabihin nyo, priority nyo is yung design. Pero, for me, parang mas okay sa akin yung in terms of overall specs, dahil may 5G na yung Honor X9C Smart na masulit for the same price. Lalo kung mabibili nyo yun for 10,799, which is we announced a few weeks ago sa ating mga platform. So that's it. The written review will be out sa comment section. May link natin ibabag sa later on. And this is my unboxing and first impressions ng Honor X8C. And I hope you like this channel. Follow social media subscription below, and also click the like button, and also share this sa mga friends nyo sa sakali na interesado sa Honor X8C. This is Ron from RonBJ.com. Thank you very much for watching.